Kailangan gumawa ka ng mabuti sa kapwa para pagka tumanda ka, gagalangin at re-respetuhin ka pa rin ng mga iba mong kamag-anak o mga nakakakilala sa iyo. Ano daw? Let the bank knows of froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita ibang account niya eh. Nasa gusto ko, iparating niyo sa kanya yung mga chismosa dyan na pinagtatanggol daw siya, na kesyo ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang. Gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Sa totoo lang. Ang dami mo nang itulong sa lahat, sa dinami-dami nang naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pagnanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo eh, kita sa CCTV, naninakawan niya ako ng ano eh, ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. Di siya umaamin. Walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya, tandaan niya yan. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chaps, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya, malapit na. Ng araw na lang. Ni minsan nga, hindi ako naghanda, hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Magbe-birthday, every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Ultimo birthday ko, ako naghahanda. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Ikaw lang lagi nagpupursige. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano kapag nagkasakit ka, di pilay kayong lahat? Kasi ako lang inaasahan nyo, di ba? Gusto ko ma-realize ng kapatid ko. Iparating nyo sa kanya tong video ko na live. Ang kapal na mukha mo. Hindi pa inisip na kakapanganak ko lang. Naging postpartum pa ako. Tapos gagantuhin niyo ako. Na ang inisip mo na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa. Dito, housewife ka pa. Iba dito sa Amerika, mga chaps. Hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos, ganyan pa yung binibigay nyo sa aking konsumisyon. Lagi nyo ko ini-stress. Hindi niya pa inisip, ipatulpo mo. Gusto ko talaga siya ipatulpo. Konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga chaps yung magulang ko eh. Yung magulang ko ang masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsul sa utak niya para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati. Ewan ko ba bakit ganyan. Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera. Kahit ka mag-anak mo pa yan. Pag nakakita ng malaking pera yan, magbabago ang tao. So, sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya. Ang laki-laki na sinasahod niya buwan-buwan. Anong trabaho ng ate ko? Pupunta lang ng bangko. Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano-anong pinababayaran ko, yun lang. Then after ng anong trabaho, ng ganun ginagawa niya, phone na lang. Ikaw ba naman, hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho? Wala kang amo na nagbabantay sa'yo. Petiks-petiks ka lang. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Diba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang once, twice, thrice a week. Minsan. Chat-chat pa. Ha? Pati nga yung pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Cavite, tutulungan mo magulang natin. Nakakount yun sa sahod mo eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps. Kung meron kayong mga magkakapatid kung meron kayong kapatid, huwag nyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid ninyo. Halimbawa, may sakit yung magulang nyo.
O bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo. O kaya naman, babantayan mo yung anak ng kapatid mo. Huwag nyo bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Kusang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Eh hindi eh. Yung kapatid ko, may ano yan, bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Papabuse lang sa social media to. Huwag mo ko itulad sa ibang mga vloggers dito na kung ano-ano sinasabi, magka-content lang, na kahit pahiyain na nila yung pamilya nila araw-araw, magka-content lang, o ganun. Kailan ako nag-live, ano dito, gawa ng content about sa pamilya? Huwag mo ko itulad sa iba, gaga. It's okay. Bigla kang papasok rito. Mga matatapang yung iba dyan kasi nakadami account eh. Huwag nyo kong papasukan ng mga eksena nyong ganyan, mga for the views. Ang Facebook ko dati, wala pang monetize. Kailan lang nag-monetize ang Facebook nung nag-umpisa ang pandemic, gaga. Gumagawa ako ng mga content dito, Mudra Series, walang bayad. Because it's just for fun. Hindi ako katulad ng ibang mga vlogger ngayon dito, kahit mag-drop name ka dyan, hindi ako katulad ng ibang vlogger dito na for the pera, Kahit wala akong monetization, gaga. Kaya kong gumawa ng video. Kahit unti lang yung views ko, okay lang. Kasi it's for fun eh. Di naman ako hangul na hangul sa views. Papansin to. Botlog ka. Doon ka sa mga, for the scripted. Na wala nang ginawa. Para lang may mai-content. Huwag mo kay tulad doon ha. Tamong, lalabas ako ng sama ng loob sa pamilya ko, papasukan mo ako ng ganyan. Minsan na nga lang ako mag-real talk eh. May kulangot ka pa, madam ah. Ay, hindi pala kulangot yan. Pagbabalat yan. It's okay. It's okay, my son. Papabuse. Inuulit ko mga chaps ha. Maraming salamat sa pakikinig ninyo mga chaps ha. Itong mga to, itong mga itong mga nagbabash sa akin na for the views. Nasanay kayo sa mga ibang vlogger dito ng mga baguhan na nagsusugal pa. Puro sugal para lang may pera. Gaga, hindi ako ganyan. Makunyatang kita eh. Ngayop na to. Ako pa anuhin mo, ako pa babasagin mo rito. Wala ka marerebat sa akin. Magaling ka lang mag-type. Magaling ka lang magaganyan kasi nakadami account ka. Nakilala ako dito sa Real Talk video, sa Mudra Series. Hindi ako nakilala sa mga scripted at sa mga issue. Hindi ako dyan sumikat. Sumikat ako sa mga funny videos, gaga. Doon ka sa mga sumikat sa mga issue. Tsaka sa mga scripted. Again, shoutout sa kapatid ko ha. Sana ma-realize mo yung mga sinabi ko. Ulitin mo tong video na to kung ngayon mo lang na to napanood. Maghanap buhay kayo. Hindi yung gagamitin mo yung pera ko na ipangaano ninyo. Sarap-sarap ninyo. Easy money. Bibigyan kita ng pera pero hindi ganyan kalaki kung gusto mo. Kasi pinaghirapan ko naman yan eh. Bakit mo ba angkinin yung hindi iyo? Diba? Papalaman mo sa anak mo na hindi naman sa'yo. Pangit yung ganun. Lahat, tandaan nyo to, lahat ng pera na madaling makuha, lahat ng perang galing sa nakaw, lahat ng perang hindi naman sa'yo at ginastos mo, madaling mawawala yan sa'yo. Ako pa sasabihin nyo na ako madidisarable ang buhay pag, madidisarable buhay ko dahil sa inyo. Pero ako kahit maghirap ako, kaya ko ulit umangat kasi masipag akong tao. Marunong ko dumiskarte, hindi katulad ninyo, easy money gusto ninyo. Gusto nyo mapaglamang kayo sa kapwa, mga gahaman kayo. Lahat ng empleyado ko, pinapasahod ko yan. Hindi ka ba naman tapos kukunin mo yung mga pera ko? Eh, nagpapasahod ako ng tao. Hindi nyo ba inisip yan? Pag may mga emergency, sa akin kayo tumatakbo.
Hindi nyo pa ba na-realize yan? Pagka may hinihingi kayo, binibigay ko agad. Tapos nanakawan nyo ako ng ganito. Gaganto gagawin nyo sa akin. Dahil malayo ako.